Kayo ba'y kinakaltasan ng inyong mga mandatories, SSS, Pag-ibig, PhilHealth? Yes po, pero meron pong mga Iba? hulog po na hindi po nila din. Butas-butas? Yes. Alam ko naman, sir, wala naman kayong kinalaman dahil kapatid nyo. Ano? Kaya lang, sir, baka naman, sir, makausap ninyo kapatid ninyo. Paano naman itong mga lumapit po sa amin dito, sir? Sinubukan ko po makipag-usap doon sa aking kapatid. So sa pag-uusap namin, medyo hindi maganda. Ang dating po ay kinakampihan ko ang mga empleyado niya. So doon na po naputol ang communication namin since then. Legal po ba itong Wintech Network and Data Solution? Kumuha po ba sila ng permit or they're operating under the radar, illegal po, na walang business permit? Year 2023 po, wala na po silang renewal sa amin ng permit at wala na rin po silang updating kung ano po yung nangyari sa kanilang business. Mr. Judith Rodriguez, makinig ka. Illegal ang ginawa mong pag-ooperate na wala kang business permit. Tinakbuhan mo pa mga empleyado mo, we 1, 2, 3 mo. I'm gonna give you another chance and the next time, magiging malupit ako. Harapin mo itong obligasyon mo. Mga tao to, hindi to mga animal. Makakasama natin ngayon sa studio. Muli, ang mga nagre-reklamong call centers. Ilalang po sa kanila, no? Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw. Ano ang pinakahuling update matapos ng ma-air natin itong reklamo na to? After po nung na-air po kami, naghintay po talaga kami ng updates or kahit po sa admin namin kasi baka po si sir kumontak po sa admin namin para po sabihan po kami since hindi nga po siya nakikipag-usap po sa amin. Pero the whole week po wala po kaming na-receive na kahit ano pong... Up to the latest? Yes po, wala po ngayon. kahit ano. So sa mga katuwid, in simple, wala. So wala talaga ang... Ay, naku na. Wala maganda rito ay nagpahayag ang may-ari. Bibigyan natin ng karapatan din na marinig ang kanyang panig at gusto natin makita hindi the right of the respondent must be heard. Sa linya ng telepono, may-ari ho ng Wintech Network and Data Solution employee, si Judith Rodriguez. Magandang umaga sa iyo, Mr. Rodriguez, sir. Magandang araw po, Sir Ben. Sir, ako po yung nagpapasalamat sa inyong pagtawag. Tayo po ay nakalive po tayo sa IBC TV 13 and worldwide napapanood po tayo sa mamamagitan ho ng aming digital platform, ang aming YouTube TV with millions of subscribers and followers sa aming social media. Thank you po sa pagtanggap ng tawag. Sir, diretso na po ako. Ano po yung inyong masasabi dito po? Sigurado nakaabot naman po sa inyo ang reklamo po ng Yes po, Sir Ben. Unang-una sa lahat, Sir Ben, it's true na may crisis naman yung company and they're fully aware of that. Kasi meron po kaming collectibles or it's a cumulative amount of invoices na hindi nabayaran sa amin sa kumpanya. It's amounting like $1.8 million. So, ang agreement po namin ng collection agency, law firm sa US, is they're asking for 3 to 6 months na maibalik sa amin yung pera because the accounting of the company in US and the owner himself, Robert Smith from Texas, acknowledged the amount owed to us. Pero medyo bad mouth po ito nung time ng collection agency na pinupuntahan. So it took time for me to gather funds and ang naging remedyo ho namin, tumanggap po ako ng mga ibang kontrata, but I think that's somewhere like from September to December, wala po kami naging payout ng company from Wintech. So, as in zero. And they know that. I'm just not sure kung aware yung lahat ng empleyado because that time, yes sir. Sir, I have to, I know that you're telling me this and that and I can hear you, I'm listening to you, I'm not only hearing you, I'm listening to you. Yes sir. Ang sinabi nyo, na alam ng mga empleyado ang kalagayan ng kumpanya ninyo, tama? Yes po. Na sinabi ninyo na ang company nyo is in crisis, tama? Yes po. And you're saying malaking utang sa inyo ng inyong principal in the US, $1.8 million, tama? Yes po. Kung aware po mga empleyado ninyo, bakit takot po kayo sa mga empleyado ninyo na sinasabi niyo they will do bodily harm? Is it because nagkulang po kayo sa inyong communication? Nagkaroon po kasi kami ng misunderstanding. What kind of misunderstanding? We have like threats na ako po yung personal na hinahamon ng Alright, sir. Sir, sandali. I know, you're going too fast. Imbestigahan po natin. Sino po ang dahilan ng problema? Sino ang epekto ng problema? Ako po. Then ikaw ang dahilan ng problema. Epekto lang po sila. Nabwisit sila sa iyo kasi hindi mo pinagkakausap.
Huwag mong sisisihin itong mga tao pag sila'y kumakalaman sikmura, ang mga taong kumakalaman sikmura, nagagalit din. Kaya nagagalit ang mga tao. Pag ang mga tao, dinihado mo, kahit na ilang ilog ang tatawirin, ilang bundok ang aakyatin, maparating lang ang sumbong at mapakinggan ang kalanghinaing sa mga programa na hindi basta-bastang programa tulad ko po, tagapagtanggol ako ng mga taong sa ibaba kapag may sinasabing word oppression. Dito po, hindi po kayo oppress. Sila po, may karapatan sila sa kanilang pagiging empleyado. Hindi nyo pinagkaloob ang ito'y pananagutan sa kanila base doon sa pribilehiyong ibinigay sa iyo ng lokal na pamahalaan. Magnegosyo at karapatan mo magnegosyo. So ngayon, para sa akin, quit all these excuses. Did you file bankruptcy? Yes or no? Not yet. No, sir. So you're thinking of filing bankruptcy. How can you file bankruptcy? Sinong ino-notify mo? First, local government, yung munisipyo? Or DTI? Pati yung labor. Di ba sila dapat unang malalaman? Kasi mag-iimbestiga sila at sasabihin nila, abay, teka muna, paano naman to? Ganun na lang ba? Magsasara ka? May pananagutan ka pusat. Yes, sir. And hindi ko naman po, sir, tinatalikuran. In fact, sabi ko nga... Kung hindi nyo tinatalikuran, sir, kung hindi nyo tinatalikuran, tanong mo sa sarili mo, ba't nandito sa amin itong mga tao mo? I'm here not to debate with you. Hindi ako makikipagtalo sa iyo. I'm making a statement na binibigay ko, pinagkakaloob kong karapatan mong marinig. Dahil may karapatan ka din, nareklamo ka, subalit ang mga karapatan mo na binibigay sa akin ay dahilan. Hindi mo pinagkaloob ang karapatan mo na marinig the right of the accused to confront the accuser. What I'm hearing from you are all excuses. And those people cannot be fed with excuses. Hindi sila mabubusog sa mga dahilan mo, sa mga pangangatuwiran mo. Kasi para sa akin, hindi mo pwedeng talikuran. Kung magpa-file ka ng bankruptcy, mas maganda malaman ng gobyerno para makita, para sabihin sa'yo, pagduduldulan, responsibilidad mo at pananagutan mo sa kanila. Alam mo ba't ako galit, sir? Alam mo ba't galit ko? Nagtatago po kayo eh. Kapatid niyo, pinagtataguan niyo. Napilitan na lang po kayo humarap dahil napabitag po kayo. Hindi po kami nagbibiro, tutugisin po namin kayo. Bakit? May pananagutan po kayo rito. Ayusin mo mga tao mo. Sandali lang, sir, ha? Sandali lang. Kanina pa nakikinig yung Vice Mayor po ng San Jose, Batangas, si Mayor Renzi Arcilla. Magandang umaga po sa iyo, Mayor Renzi Arcilla, sir. Tinitingnan ko lang po, sir, kung anong tama. Anong nakikita niyo, sir? Tama po, sir. Ako po ay sa part naman ng local government. Hanggat maaari, wala na argabyado mga kababayan namin. Doon po kami. At kami po ay nagpapasalamat at nariyan po ang inyong tanggapan para tumugon sa mga itong mga pangangailangan aside from legal actions na kakailanganin. Part Sir, po ng trabaho namin po yan. Sige, sir. Sir, ano pong solusyon po ninyo matutulungan po natin dito? Itong mga kababayan po ninyo dyan at sila po ay matagal na po na parang pangangailangan, salat sa kanilang pangangailangan. Nag-aantay lang po sila. Sa totoong buhay po, bukod sa naging tulong na pinaabot namin, pagpapaabot ng sasakyan para makarating sa inyong tanggapan at nakakalungkot ang mga naging sapit na ganitong sitwasyon, may mga programa, lokal na pamahalaan na pwedeng tugunan itong mga pangangailangan ng mga taong ito. Katulad na lamang ng tupad natin sa Department of Labor and Employment, ang ating AIX sa DSWD na magiging prioridad namin yung mga taong na-display sa trabahong ito. At ayun po ang tutugon na lokal na pamahalaan sa bagay na ito. Sa tulong po ninyo, sir, baka sakaling sa legal, municipal legal niyo po, baka mabigyan po sila ng sapat na mga hakbang na susunod pong kanilang gagawin kasi tatayo po kayo bilang tagapagtanggol po nila diyan sa inyong probinsya. Nasa likod po ng mga kababayan nating naapektuhan na yan, ang buong lokal na pamahalaan at sa lalong tugon ng ating butihing mayor at kami naman po sa Sangguniang Bayan. Sa abot namin sa kayanan ay aming tutulungan po yung mga naapektuhan ng mga kababayan nating yan. Well, ako po ay natutuwa, sir. New generation po kayo. Millennial yung inyong pag-iisip pagdating sa pamumuno, pagdating sa pagsiservisyo. Way to go. Malayo pa pong inyong mararating. I want to see you in some other offices. Sa susunod na hakbang. In the meantime, let's help these people muna, sir. Tulungan po natin siguro, sir. Yes, sir. Noted po ito, sir. Okay, sige. Okay, sa iyo, Judith. Nandiyan ka pa ba, Judith? Yes, sir. Andito I think you need to work with the Vice Mayor if you're threatened bodily harm. I don't think so. Siguro naman, Mr. Vice Mayor, kung nakikinig si Vice Mayor, maybe you can invite si Judith para ma-settle din, para makita nyo kung anong talagang kanyang estado, ang kanyang kalagayan at ang kanyang kapakanan din
Siguro, Vice, baka makipagtulungan naman siguro to si Judith para ma-settle po. In the meantime, let's give him a break. Baka matulungan niyo, Vice Mayor, sa parte naman to para masolusyonan yung problema, Vice. What do you think? Yes po, sir. Kami po open sa mga ganitong communication at kami magpapasalamat sa una sa inyo at sa pagkakataon na magkaroon ng ganitong open dialogue. At kami po ay action dito, lalo't mahigit ito ay makaka-apekto sa mga kababayan natin. Kami po itutugon sa panawagan pong ito. All right, Mr. Judith, I think the door of the Vice Mayor is open. Started from there. And then endorse kita. I know, hindi ako papabayaan ni Mayor Renzi rito. So, well, why don't you go ahead and use the services? Or if not, take advantage, avail of the services. Total open door policy sila to solve the problem. Can you do that, Mr. Judith? Yes, sir. Siguro, even today, after lunch, 2 p.m., I can visit your office, or we can meet somewhere else together with the employees and explain everything to them. Okay, yan. Willing daw siya, Vice, makikipagtulungan sa you may have just to go outside and bring some of the employees and then some kind of siguro a common ground na pag-uusapan kung anong dapat pag-uusapan. Mukhang open din naman si Judith, Mr. Renzi, Vice Mayor. So can you start from there? Yan po ang inaantay naming tugon na mas malaki magiging impact lalo na sa mga naapektuhan natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Vice Mayor. Judith, I expect that you can see they'll make an appointment today kay Vice Mayor kasi huwag ka na matakot. Hindi ka dapat matakot. Mayaman ka. Marami kang bodyguard. Sigurado ko marami kang pera dyan. Sus Maria, baka naka-bulletproof ka pa eh. Libre facial. Okay, sir. I can even meet them today at the office to explain to them. Alright, sige. Makipagbigyan natin siya ng pagkakataon. Mag-usap muna kayo, okay? Wala munang samahan, walang sigawan. Give him the opportunity. Umabot na kayo sa akin. Okay ba? Yes. Alright, sige. Judith, I'll send him back to you and I expect na good luck sa inyo na maayos to by yourself, with yourself, for yourself, guys, na wala nang intervention sa amin, okay? Okay, maraming salamat po. I look forward na ma-solution dito sa problema na to. Thank you so much. But if hindi nangyari ito, abay, teka muna, may balik. Ibang usapan to. I'm not threatening, but I'm saying, iba ako. Iba si Ben. Iba si Ben sa mga kapatid ko. Iba ang atake ko. Iba ang abilidad ko. Iba ang kalibre ko. Plain and simple, ibang Tulfo ako. Thank you so much, Judith. Itong gagawin natin. Kung sakaling niloko kayo, sabihin nyo sa akin, pupuntahan ko, hahantingin ko, hahanapin ko, ay lalaki, sasabihin ko sa kanya kung anong dapat niya marinig sa harapan ni Mayor, sa harapan ni Vice. Hindi ako pwedeng lokohin dito. Dahil kapag ako nagtrabaho, ayoko ako niloloko, pinaiikot, chinuchubibo. Yes, sir. Huwag na kayo matakot. No? Gusto mong paliwanag. Sana po ay last na po yung pangako niya yun kasi talagang nasa limit na po kami ng mga pangako niya. Sana ilagay niya din po yung sarili niya sa kalagayan po namin talaga na as in, nawawalan na rin po kami ng pag-asa pero inilalaban po talaga namin para lang din po sa mga kasamahan namin. Ay, maraming salamat sa yung medyo masyado kang tinitingnan mo mga kapakanan ng kasamahan mo. That's good. That's good. I'm happy that you're doing that. I look forward na babalik kayo. Okay na sa akin yan, ha? Hindi ako pwedeng biruin, hindi ako nagbibiro. At hindi biro yung trabaho ko. Okay? Yes. I'll talk to you later sa baba, ha? Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo, tulong. Ibang tatak, ibang estilo. Tatak, bitag. Ako po si Ben Bitag Tulfo. Ito po ay hashtag Ibabitag Mo.